Hello mga katatak trending, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Panibagong update na naman tungkol sa usapin sa mainit na issue dito sa ating bansa. Hindi tungkol sa kinakaharap na krisis ng ating bansa, kundi ang issue tungkol sa impeachment ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte, kung saan patuloy na iniimbestigahan sa Kamara. Sa katunayan, kahapon ay sinimulan na ang unang pagdinig sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Kamara. Ngunit nadismaya ang mga kongresista matapos hindi makadalo sa unang hearing ang Vice Presidente. Tila daw ay natakot si VP Sara Duterte na makaharap ang mga mambabatas at ayaw sagutin ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Ayon sa ilang mambabatas, ito na sana ang pagkakataon ni VP Sara Duterte na maipaliwanag at depensahan ang kanyang sarili laban sa mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Wala di umano dapat ikatakot kung alam nitong wala siyang ginawang kasalanan at katiwalian sa ating gobyerno. Samantala, nagbigay ng pahayag si Representative Jervil Ruistro tungkol sa hindi pagdalo ni VP Sara Duterte sa impeachment hearing. Ayon sa kanya, ang hindi pagharap sa proseso ay maituturing na patuloy na paglabag sa saligang batas. Pahayag ni Representative Jervil Ruistro kay VP Sara Duterte, failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is a tantamount to a culpable violation of the Constitution. Ruistro also added that not facing the process may be seen as continuing violation of the Constitution, raising the question of whether this can also apply to the Vice President, considering that she has taken an oath to uphold the Constitution. Binatikos naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sindania ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Ayon kay Sindania, ang hindi pagharap ng Vice Presidente ay nagpapakita umano ng patuloy na pag-iwas sa accountability at maituturing na pagtalikod sa tiwala ng publiko dahil ang proseso niya ay ang pagkakataon para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Iginiit naman ni Tere Ridon, kinatawan ng Bicol Saro Party List, na mahalagang makita ang year-on-year growth ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte upang matukoy kung explainable ang paglaki ng kanyang yaman. Ayon kay Ridon, mismong mga supporters ng pangalawang Pangulo ang nagsasabing ang kasalukuyang net worth nito ay nagmula hindi lamang sa sahod kundi pati sa negosyo tulad ng ice plant at trabaho bilang abogado. So very important ho, yung tie, meron pong tie to the current years 2022 to 2024, pahayag ni Ridon. Dagdag pa niya, hindi sapat na limitahan lamang sa kasalukuyang taon ang pagsusuri dahil kailangan umanong makita ang pattern ng paglaki ng yaman sa paglipas ng panahon upang magkaroon ng malinaw na batayan sa pagsusuri ng mga financial documents na may kaugnayan sa impeachment proceedings. Samantala, nagbigay naman ng official statement si VP Sara Duterte matapos hindi makadalo sa unang hearing ng impeachment. Anya, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalala, diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Ang usapin na ito ay nagpapakita lamang na ang nasa gobyerno dito sa ating bansa ay talagang nagkagulo at hindi matapos-tapos ang isyu patungkol sa bangayan at siraan mismo ng mga namumuno sa ating bansa. Naway matulukan na di man ito para magkaroon ng katahimikan at maituon sa nararapat na suliranin ang ating bansa. Marami ang nangangailangan ng tulong mula sa ating gobyerno. Sana ay mas unahin nila ito imbis na pagtuunan ng pansin ng isyu na walang katapusan at hindi matutulukan. Naway ipagpanalangin na lang natin na malalampasan ng bawat Pilipino ang kinakaharap na krisis ngayon ng ating bansa.